Tatawag lang yan sa'yo kapag may kailangan siya. Kung kailan ka lang niya gustong kausapin, dun lang yan magpaparamdam sa'yo. Or pag nakakaramdam lang siya ng libog sa katawan, ayan, gusto niyang mag-release, maglalambing sa'yo yan, ang bait niyan sa'yo. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also our TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, let's talk about ano ba yung mga definite signs masasabi mong option ka lang niya. Okay, but before that, ano ba yung ibig sabihin ng option? Meaning, ito ay available to be chosen but not obligatory. Hindi ikaw yung first choice, hindi ikaw yung top priority. Hindi rin ikaw yung always niya. Option ka lang. Nararamdaman mo ba na alam mong gusto ka niya, pero ramdam mo rin na kaya ka niya kinikip dahil option ka lang niya. Pangit yung pakiramdam na gano'n, especially sa aming mga babae. Kasi mas nag-i-invest ng time ang mga kababaihan kapag nagmamahal sila. Hindi mo ito kasalanan, pero important ito na maintindihan mo siya. Dapat alam mo kung option ka lang niya para easy sa'yo to decide kung ano yung susunod mong gagawin. Number 1, wala siyang regular time with you. Kung may mga excuses siya spending time with you at wala siyang maibigay na regular basis sa'yo, that means hindi siya ganun ka-interested sa relasyon nyo. Pwede niyang sabihin na busy siya sa pang-araw-araw na ginagawa niya, sa trabaho niya, pansarili niya, sa pamilya niya, etc. Pero kung talagang interested sa'yo ang tao, gagawa yan ng oras, regular basis to spend time with you. May mga i-give up siyang bagay para sa'yo. Pero kung hindi consistently ang pag-hangout niya, isa lang ang ibig sabihin niyan. Ginagamit ka niyang option when it is good for him or for her. Number 2, inilalagay ka niya, alam niyo ba yung saltang friend zone? Yung akala mo may relasyon kayo. At the end of the day, ipapakilala ka niya sa mga kaibigan niya na kaibigan ka lang niya. Pero sa'yo, malalim na yung pinagsasamahan ninyo. May mutual understanding kayo, pero sa kanya pala, ang interpretation nun, once na inintroduce ka niya sa pamilya or kaibigan niya, mga kakilala niya, ay kaibigan ka lang niya. Dinedate ka niya. Yes, sinasabihan ka niya ng mga compliment, magagandang salita. Nagbibigay naman siya sa'yo kahit papano ng oras. But, kung gusto mo na ng label or romantic committed relationship, no siya dyan. Wala siyang ibinibigay na precise answer sa'yo. Babae ka, of course, ayaw mo naman na mag-initiate or mag-first move sa kanya. Of course, mas gusto nating mga babae na sa lalaki nang gagaling yan. Huwag mong lokohin yung sarili mo kapag ganito ang nararanasan mo. Think otherwise. Alam ng mga lalaki na sensitive tayo sa rejection. Kaya ina-avoid nila na idirekta tayo kasi masasaktan tayo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 3, dating game. Yung pakiramdam mo, nalilito siya sa mga sinasabi niya sa'yo kasi iba-iba pala yung nakakausap niya. Iba-iba pala yung mga nasasabihan niya ng mga information about sa kanya. Nowadays kasi, yung paghahanap ng makakadate, napakadali na lang. Para ka na lang nagsha-shopping sa SM, sa Walmart, meaning anywhere. Pwede kang makakilala ng iba't ibang tao. Kung sa tingin mo, nararamdaman mo na marami siyang dinidate, marami siyang kinakausap, red flag na yan. So, it's time for you to walk away. Another thing, wala siyang sinasabi or ina-avoid niya yung mga usaping future with you. Gusto niya, nandyan ka lang, pero ayaw niya ng relationship with you. Takot siyang mawala ka, pero ayaw
ayaw niyang mag-commit. Yung makipag-usap ka about the future with your partner is an indication na gusto niya ng committed relationship with you. Hindi man ito agad mangyayari ngayon, pero in the future. Of course, pag gusto mo ng proper relationship with someone, gusto mo mag-build ng future with her or with him. Pero kapag option ka, hindi nangyayari to. Mapag-usapan nyo man, binabago niya agad yung topic. Another thing, he only booty calls you. Tatawag lang yan sa'yo kapag may kailangan siya. Meaning, kung kailan ka lang niya gustong kausapin, dun lang yan magpaparamdam sa'yo. Dun ka lang niya maaalala. Gusto niyang makipag-meet up sa'yo Saturday night, dun lang yan magiging malambing sa'yo. Or pag nakakaramdam lang siya ng libog sa katawan, ayan, gusto niyang mag-release, maglalambing sa'yo yan, ang bait niyan sa'yo. So, kapag ganito, that's not a good sign. Kasi, he only wants you to use for sex. Wag na wag kang masasanay na ganito. Kasi kapag nasanay ka, wag kang magtaka, iiwan ka niyan ng broken-hearted. Wag kang maniniwala sa mga sinasabi niya. Ang tingnan mo kung ano yung action and effort niya para sa'yo. Another thing, madalas niyang iniisip yung career niya lang at wala siyang pakialam sa career mo. Mararamdaman mo yan na palaging siya ang bida, siya ang magaling, gusto niya to, eto ang goal niya, eto yung future niya, wala ka sa picture. Kapag ganito, that means hindi kanya priority sa buhay niya. Ang inaalala niya lang yung tungkol sa kanya, nothing else. Huwag kang maniniwala sa kanya na pag sinabi niya, ikaw ang gusto ko. Then, sa action, hindi naman niya napapatunayan yun. Hindi nga siya makapag-commit sa'yo eh. Na wala ngang label yung relationship ninyo eh. Pag nandyan siya at available ka, okay kayo. Meaning, walang regular. Puro irregular. Wag na wag mong hahayaan na gawin niya sa'yo ang mga nabanggit natin dito kasi pag nasanay ka at nasanay siya, iiwan ka niyan ng luhaan. So anong dapat mong gawin kapag option ka lang ng isang tao? Yan ang susunod na pag-uusapan natin sa susunod na video. Part 2. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakapagbigay po ako ng tips sa inyo. At kung nagustuhan nyo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!